Hello, magandang araw! Welcome sa panibago nating video dito sa Math and English TV. Sa video na ito ay magmumultiply tayo ng fractions. Okay. First example, 2/3 times 9/14. Merong dalawang paraan ng pagmultiply ng fractions. Yung first method ay imumultiply kaagad natin yung numerators at imumultiply din yung denominators. Then yung answer, i-reduce sa lowest term if possible. Okay, gawin natin. I-multiply natin yung numerators. 2 times 9 equals 18. I-multiply din natin yung denominators. 3 times 14 equals 42. Okay, 42. Yung answer ay 18 over 42. Ngayon, titingnan natin kung ang fraction na ito ay pwede pang mai-lowest term. Ang gagawin ay kukunin ninyo yung GCF. Kung may GCF, yung numerator at denominator. Ano yung GCF ng 18 at saka 42? Ang GCF ay 6. 6 yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 18 at 42. So, i-divide natin sila sa kanilang GCF na 6. Divided by 6. 18 divided by 6 equals 3. 42 divided by 6 equals 7. Okay. Yung final answer ay 3/7. Number 2, 5/6 times 3/20. Okay. Dito naman, gagawin natin yung isa pang paraan ng pagmultiply ng fractions. Yung pangalawang paraan ng pagmultiply ng fractions ay yung paggamit ng cancellation. Okay, yung cross cancellation, itong numerator dito at ang denominator dito, kapag may GCF yan, i-divide ninyo sa GCF, ika-cancel. Then, ganun din dito. Kapag ang numerator dito at denominator dito may GCF, i-divide natin sa GCF. Or, pwede ring i-reduce ninyo sa lowest term ang bawat fraction, if possible. Kapag itong numerator at denominator dito, yan, may GCF yung numerator at denominator, i-reduce sa lowest term muna yung fraction. Ganon din dito. Kung pwedeng ma-reduce sa lowest term yung fraction na ito, i-reduce muna ninyo sa lowest term bago mag-multiply. Ang kagandahan sa pangalawang paraan ng pag-multiply ay mapapadali yung inyong pag-solve. Bakit? Mas mababa kasi yung numbers na imumultiply ninyo. At kapag dito sa kagaya nito, nag-reduce to lowest term, mataas na number. Kapag matataas na numbers, mahirap kunin yung GCF. Mas mahihirapan kayo. Kaya, mas mainam na dito pa lang, bago mag-multiply, kung pwedeng ma-reduce sa lowest term ang bawat fraction, i-reduce ninyo sa lowest term. Or gamitan ninyo ng cross cancellation kung kinakailangan. Okay. So ngayon, tingnan natin kung may pwede tayong i-cancel dito. Okay. Tingnan natin yung 5/6 magkasunod na numbers, hindi sila pwedeng cancel. Yung 3/20, yung 3 at saka 20, wala ring GCF. Ngayon, titingnan ninyo ito. Ito at ito. Tingnan natin. Yung 5 at 20. May GCF ba yung 5 at 20? Meron bang number na pwedeng makadivide sa 5 at 20? Meron. Ang GCF ng 5 at 20 ay 5. I-divide natin ngayon ito sa 5. Divided by 5. 5 divided by 5 equals 1. Cancel. 20 divided by 5 equals 4. Cancel.
Okay, tingnan naman natin ito at ito. Yung 3 at 6. Pwede bang mai-cancel? Meron bang number na pwedeng makadivide sa 6 at sa 3? Meron. Ano yung GCF o yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 6 at 3? 3. So, i-divide natin ito sa 3 divided by 3. Okay. 3 divided by 3 equals 1. Cancel. 6 divided by 3 equals 2. Then, cancel. So, yung fractions ay naging 1/2 times 1/4. Mababang numbers ang i-multiply natin, di ba? So, i-multiply na natin ngayon yung numerators at i-multiply din yung denominators. 1 times 1 equals 1. 2 times 4 equals 8. So, yung answer ay 1/8. Ito ay nasa lowest term na kasi yung numerator ay 1. At dito pa lang, ginamitan na natin ng cancellation, di ba? Okay, number 3, 16 over 20 times 15 over 21. Okay, tingnan natin kung pwede tayong gumamit ng cancellation dito. Pwede rin naman kayong hindi gumamit ng cancellation kung nalilito kayo. Pwede namang i-times lang ninyo yan. I-times din ninyo yan. Yung answer, i-reduce ninyo sa lowest term. Depende kung alin sa inyo yung mas mabilis. Pero sa akin, mas madali yung cancellation muna bago mag-multiply. Okay, tingnan natin. Yung 16 at saka 20, meron bang GCF? Meron. Silang dalawa, meron. So, yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 16 at 20 ay 4. I-divide natin ito sa 4 divided by 4. 16 divided by 4 equals 4. Cancel. 20 divided by 4 equals 5. Cancel. Okay, tingnan naman natin itong multiplier. Yung numerator 15, yung denominator ay 21. Meron bang pwedeng makadivide sa 15 at saka sa 21 na number? Meron ba? Meron. Merong number na pwedeng makadivide sa 15 at 21. Yung GCF ay 3. I-divide natin sa 3. Divided by 3, divided by 3. 15 divided by 3 equals 5. Cancel. 21 divided by 3 equals 7. Then, cancel. Yung fractions ay naging 4/5 times 5/7. Ngayon, titingnan natin kung pwede pa tayong mag-cancel ulit sa panibagong numerator dito at denominator dito. Okay. Yung numerator at denominator dito, pwedeng makancel? May number ba na pwedeng makadivide sa 4 at 7? Wala. Wala silang GCF. Dito, yung 5, yung numerator dito na 5 at denominator dito na 5. Pwede ba nating makancel sila? Parehong number? Pwede. Kapag pareho yung number, automatic makakancel natin yan. Kasi, i-divide natin sila sa kanilang sarili. Diba? 5 divided by 5. 5 divided by 5. Diba? So, i-divide natin ito sa 5. I-divide sa 5. 5 divided by 5 equals 1. So, cancel ulit natin ito. Then, dito naman, 5 divided by 5 equals 1. Cancel ulit natin ito. So, hanggat nakikita ninyo na pwedeng makancel, i-cancel nyo na. Kasi, yung answer niyan dito, hindi na kayo maglo-lowest term. Naka-lowest term na yan. Automatic. Tingnan ninyo. So, ngayon, eto na yung fractions na i-multiply natin. 4 over 1 times 1 over 7. So, ang gagawin lamang, i-multiply natin yung numerators. 4 times 1 equals 4. I-multiply din natin yung denominators. 1 times 7 equals 7. Okay. Yung answer ay
4/7. Itong 4/7 ay nasa lowest term na. Kasi yung 4 at 7, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, ito na yung answer.